alagang aso hindi pinapasok sa isang kilalang restaurant dahil isa siyang aspin ni Cocado Avocado. Hindi na pumapasok sa restaurant kaya namayat na. Ito ang iba pang balita na natin agad simulan. Mga hayop, minsan alaga, minsan kamag-anak. So merong mga kahayupan na naganap sa Tagaytay dahil sa isang issue sa Balay Dako kung saan hindi pinapasok ang isang aspin. Ito ay nilabas si Miss Lara. Nakakain na daw sila sa Balay Dako before at pumunta sila doon at kinailangan nila lagyan ng diaper yung kanilang aso. Dalawa, si Ari at si Yoda. Bumalik na sila dito dahil alam nila na pet friendly yung restaurant at nung pumunta na sila doon at pinapasok sila kasi kahit wala silang dalang diaper, pwede naman daw bumili sa loob. So para wala lang, normal na araw wala na may enjoy ang kanilang pag-alis. So habang nag-aantay sila sa front of the house at nag-aantay kasama ni Mon, siguro partner niya o tropa niya, merong isang staff na lumabas at tinignan yung kanyang mga aso. Alam mo minsan pag tinignan ka isang mata pobre, yung gaganunin ka, siguro ganun yung na-feel niya at ramdaman niya yung pagtitig ng staff at bumalik sa loob. Tapos maya-maya daw, habang inaantay na bumalik si Mon kasama ng diaper, biglang sinabi ng front of house na bawal daw si Yoda sa loob. So tinanong niya, bakit? Kanina naman pwede na. So hanggang sa medium-sized dogs lang daw ang pwede sa loob. Pero ano ang basihan mo ng medium size? So tinanong niya, meron bang measurement? Meron bang bigat? So nung nangyayari tong tahulan na to, back and forth, 10 minuto na daw siya nag-aantay at sinabi niya na nakapunta na kami dito dati pa. Biglang tinanong sa kanya na ano ba yung breed ng aso at ano yung timbang. So dito pala na-feel niya, na parang sukot na, okay, tinatanong yung breed. Siguro alam ko na may mga ganito establishmento na elitista na pag aspin o mixed breed ay hindi ganon kataas ang priority kumpara sa ibang mga aso. So para siyang modern day lacism pero sa mga aso. Sinabi na lang niya mixed breed para mas maganda pakinggan. So ngayong gatanong niya, nasan yung fine print na ito ang size ng isang medium sized dog. So ang sinabi sa kanya, nasa FB po, tingnan nyo po. Tapos tinataw, sige pakita mo sa akin sa FB at hindi naman mapakita sa kanya. 2023 pa yung huling nag-post at doon tinecheck niya, mas malaki pa, meron pa nga daw golden retriever na mas malaki pa kesa doon sa kanya aso na si Yoda. Siyempre tinanong nung staff ko ano yung timbang, sabi niya 18 kilograms at nagsisi siya, sana sinabi na lang niya o inulit na lang niya yung tanong niya kung nasan yung basihan niyo for a medium sized dog kasi syempre alam nila 18 kilograms yung aso, sinabi niya dito na hanggang 15 kilograms lang. Syempre gagawa ka ng para hindi makapasok yung aso, diba? So nasabi na niya agad yung sagot na yun. Yun, nakabalik na si Mon at pinapa-refund na lang yung diaper kasi hindi rin naman pala makakapasok yung kanyang aso. So nung binalik na niya yung mga aso niya sa kotse, hindi siya mapalagay at nairata siya kaya bumalik siya sa loob ng restaurant sa front of the house. Kahit ano lang na maipakita mo sa akin at wala sila maipakita na merong fine print na ito yung klase ng aso para do. Pero papakita natin mamaya kasi may nakita at may nag-scrub nung kanilang dating ruling sa mga aso na yon. Pero nandito na nakita ng isang netizen. Mamaya papakita natin. So tinanong niya, pwede mo makausap yung manager mo kasi sabi daw ng management yon. At lumabas yung manager at walang maipakita yung manager sa kanya. Jefferson, ayan! Kung mga labrador nga daw ay nakakapunta doon, bakit yung kanyang aso ay hindi pa pwede? At yun na, ito nagkaroon na to ng issue sa buong social media dahil bilang sa henerasyon na karamihan ay kinulang sa pagmamahal ng magulang, malaking emotional support ang mga pets, diba? Na ang pagmamahal din natin nakuha sa magulang natin ay ito yung malaking tulong sa atin para mabuo ang buta sa ating kalooban. Okay lang naman kung bawal diba? Pero kailangan may guidelines tayong sinusunod. Dapat equal to all at fair to all. Pero hindi napagdiskitahan yung aso dahil sa kanyang breed. Dahil daw, nangyari na daw before na may nakagat daw ang ganong uring aso. Pero parang Pokemon yan Walang masamang Pokemon, walang masamang aso. Kasalanan yun nung owner. Pero syempre diba, kung may sakit yung aso, syempre gagawa siya ng hindi mabuting bagay tulad ng pag may rabies siya. Pero yun nga, hindi yun kasalanan ng aso, kasalanan yun ng owner na nakagat before. So bakit pinag-iinitan yung kanyang pet? Pagkatapos magtahulan sa social media ng mga tao, ay naglabas ng sorry si Balay Dako at bako-bako ang kanilang apology dahil dito hindi man lang nila i-point out si Miss Lala. At dito sinabi nila sa isang recent misunderstanding regarding sa kanilang pet policy. Bilang daw isang kumpanya na nagmamahal ng mga hayop pero kinahayupan ng kanilang pag-discuss doon kay Yoda ay alam nila ang importansya ng mga pets. Pero meron daw mga factors tulad ng spacing at safety para sa mga guests. Kinailangan daw nila i-review yung policy nila para daw mabalanse ng clear at fair ang comfort ng mga pets at mga non-pet owner. At starting daw ngayon, magdadagdag daw sila ng steps para ma-better train yung kanilang mga staff, meaning wag ipakita na judgmental sila sa ibang aso at ma-implement nila ng maayos yung kanilang mga policies effectively. So nag-sorry daw sila. Pero yun nga hindi ito nagustuhan ng mga netizens sa kanilang non-apology dahil para lang to matahimik ang mga pagtataw ng social media. At ito nga, ito yung nakita nila dati sa Balay Dako. Di ko alam kung anong taon to pero ito yung na-scrub na, tatanggal na ang small
10 kg. Medium, 11 to 26 kg. So, nandito usually ang mga aspin na laki. So, paano mo nasabi na 15 kg ngayon kung dati 26? So, pwede mo sabihin na kulang sa training yung staff, pero nandun yung management, nandun yung manager na dapat na alam yan. So, ito yung mga malalaki, 27 to 45. So, alam mo na up to 45 kilos, pwede. So, yun lang. Nakakalungkot lang na bako-bako ito ang kanilang apology at sana sinabihan na lang nila ng maaga. So, sa ipagod na mga ang balitang inadaanan muna natin ang mga hayop memes dahil kailangan ko matanggal to sa aking sistema. Nag-ski. Yan ang Kupaleus Bossius. Bagong klase ng hayop yan. Sunod, street photographer. Uy, go! Ay, baka ano niya to, pet niya to. Good boy. Okay, nice. Aasa na lang ako na talagang alaga mo yan. Kasi kung hindi, isa kang bayani. Kakatako yan. May mga love bites sa mga pets, pero diba, mag-iingat pa rin tayo. Huwag natin gulatin. Hindi mo malalaman. Sunod, sabi ko sa'yo mga hayop talaga. Hindi ko lang kung hayop dito yung kanan na sa kaliwa. Diba, minsan sa mundo ngayon, mas mabait pa ang mga hayop kaysa sa mga asal hayop mong mga kamag-anak. Mag-relax ng ganyan. Pwede ba to sa balay dako? Opo, pero siya yung ulam. Nare-relax ako dito. Ayoko na mag-commentate. Hindi ako na mag-yap. Hindi na ako mag-yap muli. Gito sa bukid. Oh! Okay ko, sino? Oy, naku, yung mata mo! Baka masuwag ka. Diretso ka libing dyan sa lupa. Hey! Tol. Lulutuin daw nila ako sa balay ko. Ayoko na. Wag po. Kinakain niya. Hindi, ano lang. Kumakagat lang. Kalambot ng puso. Si Juan Tamad ba to? At ang kanyang nag-aararo. Gulat ako. Gambling lang pala. Sunod! Pamilya! Pampamilya channel! Si tatay ang... sabi ni nanay, halimaw daw. Kaya ang pinakamalakas na hayop. Sunod. Siyempre. Okay, alam ko na. Naku, isa ba tong live action balay dako? Sige, ako hindi. Bantatay, ako hindi na ako magiging aso kung ganun. Ihian na lang kita, hayop ka. Sunod. Birthday gift, buhay naman. Alaga ka na nga, may hapunan ka pa. Bigay mo yan sa tatay mo, Gigi yan. Sunod. Para sa'yo. Meowie Pacquiao. Ano ba yung filter ba yun? Sunod. Yan, ito yung mga ito rin yung mga hayop pag nalaman nilang yung kinukuha nilang tubig ay dinura mo lang pala. Hirap paging langgam. Sebakang cancer. Cancer. Sunod. Love, kinagat ako ng aso sa'yo lang. Anong style yan? Sunod. Ano yung narinig ko? Ito na ba? Ang payo ni Pao. Kung sana yung mga basa ay meron akong sabi. So ito ay galing kay Playogi Man o kay Luffy. Ito pa, I have a girlfriend. Speaking of hayop, na lahat ng effort ko ay para wala lang sa kanya. Tapos nililimitahan din ako na parang sa point na nakakasakal na need ko na ba bumitaw. Tiyan, nakakasakal. Pag maigpit talaga ang tali mo sa aso, mahirap talaga yan. Pero kung nalilimitahan ka niya, kailangan mo mailabas ang bloodline limit mo. So kailangan mo ubusin ang kanya. Joke lang. So, unang-una, communicate mo ba sa kanya to? Sinabi mo ba sa kanya? Kasi may iba-iba naman love language yung mga tao. Iba gusto nililibre sila, iba parang material, iba naman gusto na acts of service, iba naman kombinasyon nito, iba naman ayaw nun, iba. Hindi ko alam dahil isang linya lang ang pinakita mo sa akin. Hindi ko alam kung ano yung parang ano yung estado nyo na sa relasyon nyo. Matagal na ba kayo? So baka bored na siya, gusto niya ng bagong, hindi bagong jowa, pero bagong gagawin nyo. Iisang lugar mo siya lagi dinadala. Diba? May mga ganun may effort na ganyan. Pero yun nga, yung effort mo baka sa kanya hindi pa yung effort. Alam ko masakit yung nakatotohanan, pero kailangan tinatanong mo sa kanya, bakit ayaw mo ba to? Babe, babe, ako naman tawagan nyo. Doggy, oy Doggy, ayaw mo ba? Ayaw mo ba nito? Gusto mo ba ganyan? Kaya yung communicate mo. Kasi baka naman tapos na talaga ang inyong relasyon, di ba? Di mo masabi na baka lahat na kahit anong effort na gawin mo ay wala na lang sa kanya. So baka tapos na ang inyong pagmamahalan. Putulin nyo na, di ba? At mag-grow na kayo outside ng isa't isa. Huwag nyo na ipilit. Hindi ko na isip itong parang wala lang sa kanya, na parang hindi ba siya showy sa kanya magsabi ng salamat. Tanongin mo din siya.
Kasi tandaan nyo, pagmamahal ay isang two-way street. Kailangan pag pinagpakita ka, papakita din niya. Ngayon, sa iba't ibang paraan nyo lang to, kaya kailangan gawin. Hindi naman kailangan parehong-pareho kayo. Kung isa mahilig mag-spoken poetry, mahal-mahal, ayoko na magmahal. Isa naman siguro mas ma-action, di ba? Baka sumasayaw siya ng maybe this time, hindi ko alam, iba-iba yan. So aking ma-advise sa'yo dito, kausapin mo siya, galingan mo na lang kung paano mo sasabihin na, wag mo sabihin itong sinabi mo sa akin as feeling ko, hindi mo nararamdaman yung effort ko, baka ma-offend lang siya. Sabihin mo lang, mahal, na-appreciate mo ba yung ginagawa ko para sa'yo? Sa tapos taul-taul ka lang. Tapos tingnan mo na lang doon kung saan papunta yung magiging usapan. Dapat totoong girlfriend yan na hindi yan anime girl ha. Kami kong pinagsasasabi, tapos yun pala totoo to. So comment pa rin daw below mga gusto yung payo ni Pao. Nadaanan natin yan. Kung saan yung mga ESA bay meron akong EBA. Please pakihabaan naman yung mga sinasabi niyo para meron akong mahimay, hindi yung isa-isa dalawang linya lang. Para may konteksto naman, para meron naman laman yung pagbibigyan ko na advice. Di lang ako nagyayap. God, kay Izad. Ito mga kupal. Kupaleus. Pusasus. At least mga ito para to mga pusa talaga para sa mga low energy. Kasi ano lang sila, chill lang sila, low key ang mga pusa eh. Mga aso mapapagod ka eh. Pero sa mga gusto lang gano'n, okay lang din naman. Napanood ko. Tayo na mga AI talaga hayop. Ito ba yung jowa mo? Mga gusto lagi ng dog style? Bawal yan. Tunod. Tagal kay Aspin. Thank you for always watching over us. Gusto ko nga sumayay. Gusto ko makalimutan yung balay. Alam ko, Hachi ko. Sino ba? Ay, nasa loob ay nasa labas? Ay, nasa labas. Oh, tandaan na siya. Binigyan mo pa akong ghetto music. May agyo na yung bahay nyo. Binigyan pa akong... Pumanaw na siya. Ayoko na nga. Ayun naman eh. Leche. Rest in peace sa'yo. Honey, are you okay? Humingi ako ng mga memes para sa mga hayop. Tapos papayalulungkutin nyo lang ako. Hayop talaga kayo. Tom-tom namin. Equals 3x squared. Okay? So ito naman pangalawa. 2x kulang x squared. Pare-pareho kayo ng ano dyan. Bangag. Diba, good Tom? luck. Okay. Nice one, Tom. Galing mo, Tom. Tom and Jerry. So x cube. Okay, x cube. 2x Foil method? 2x equals 4x cube. Squared. Ay, squared pala, sorry. Kinig. Kinig ka, okay, sorry. Okay, gets ko na. Ito yung tatlong bracelet ko ng alas 2. Okay na, nasaan na yung cat food? Labas mo. Nakikisali siya eh. Naghang na rin ako rin eh. Naghang na. Okay, sa pagkain. Sunod. Alice go, balayda ko. Ang nalala ko nga sa hearing and chill. Ang haba ng mga usapan nila eh. Parang kengkoy lang sa Senado eh. Pero at least may nakikita tayo, di ba? Hate to give any but we have similar. Same. Tunay na hayop. Sarap. Basta wag yung dugo ha. No, bro is going to hell. Sinong hayop na admin? Hindi ako makapunta ng langit yan eh. Sabi ko hayop memes eh. Ito kahayupan yung ginawa eh, leche. Sometimes life wakes you up just to babatokan niya to. Alam ko na eh. Sabi ko na eh. Mga pusa tayo kupal eh. May breed yung aso, pag aspen yung may kilala ako ganyan. Sunod! Ako at yung tropa ko pa nakita ng chicks! Okay, sunod na balita kaya kamakailan. Alam ko yun dito local, pero kasi malaking parte si Nico Cado Avocado ng YouTube lore. Besides yung kay Mr. Beast na issue na hindi ko na nadaanan. At kung kanina hindi pinapasok sa restaurant, ito naman hindi na siya pumapasok sa mga restaurant. At pumayat si Nico Cado Avocado. Kung yun may limit of 45 kilograms siya, ay nawala na halos 200 kilograms in 2 years. Sa mga di nakakaalam, nag-record daw siya ng 2 years worth ng pre-recorded content habang yun ay nilalabas niya throughout sa paggawa ng issue, pag-reply sa mga at nakisali pa ibang mga YouTuber sa kanya tulad nila Umpaville. Pinakita niya na siya ay hindi ko lang kung nag-workout siya pero kasi kahit naman noon pinakita na magaling o marami siyang alam pagdating sa mga nutrition. Ano nga siya, di ba? Vegan, pero marami siyang alam pagdating sa mga calories, para gumagana ang katawan, mga habits, para anything biological sa isang tao para ma-achieve yung ganitong physique. Sa pagtingin ko sa kanya parang hindi mata siya nag-exercise o nag-workout ng heavy. Feeling ko talagang pure diet lang to, talagang calorie deficit. So
So, good job sa kanya kasi alam mo yun, kahit cringe at ginawa niya yun para maging villain siya kasi gusto ng tao ng may mababash online, may mapagtatawanan online. Pinakita niya na huwag kayo magpapaniwala sa lahat na nakikita sa social media o huwag niyong tignan lahat yung buong kwento agad-agad. So, yun lang. Michael Chiodoso, Nico Cado, Avocado. Ay, ako kasi nagpapalaki ako ng katawan. Hindi halata kayo kasi naka-jacket ako. Pero magastos kasi magpalaman. Yun lang. At doon tatapos sa mga balita ng linggo. Meron kayong mga hinihinging payo, comment nyo lang payo ni Pao at yung inyong tanong. Bili na rin pala kayo ng Lul merch sa description at pin comment. Ako ulit si James Chopper, nagdadala ng balita na sa buong Pilipinas.